Marami sa atin ang naghahanap ng pagkakakitaan na kayang simulan kahit sa maliit na puhunan. Isa sa mga pinakamatatag na negosyo sa Pilipinas ay ang pag-aalaga ng baboy. Kapag tama ang pag-aalaga, tamang pagpapakain at maayos ang pamamahala, ang simpleng biik ay maaaring maging malaking pagkakakitaan. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang kumpletong gabay sa pag-aalaga ng baboy. Mula sa pagbili ng biik, paggawa ng kulungan, pagpapakain, pag-iwas sa sakit, hanggang sa pagninegosyo at pagkwenta ng posibleng kita. Kaya kung gusto mong magsimula ng maliit na piggery o gusto mong palakihin ang iyong kasalukuyang alagaan, siguraduhin tapusin ang bidyong ito dahil marami kang mapupulot na praktikal na kaalaman. Bakit nga ba maganda ang pagninegosyo at pag-aalaga ng baboy? Ang baboy ay isa sa pangunahing pinagkukunan ng karne sa bansa. Mataas ang demand nito sa palengke, restaurant, karinderya at maging sa mga handaan. At ito ang mga dahilan kung bakit maganda itong negosyo. Ang una sa lahat ay mabilis lumaki ang baboy at malaki ang demand sa merkado. At maaari kang magsimula sa isa o dalawang biik lamang. May pagkakataong kumita sa loob lamang ng 4 hanggang 6 na buwan. At pwedeng gawing tuloy-tuloy na negosyo kapag maayos ang sistema. At bakit nga ba mahalaga ang pagpili ng tamang biik? Ang tagumpay ng pag-aalaga ay nagsisimula sa pagpili ng magandang biik. Ito ang iyong dapat mga piliin. Ang una ay masigla at malikot. Makintab ang balat. Malinis ang mga mata at ilong. Malakas kumain. Walang ubo, sipon at hindi nagtatai. At ito naman ang mga dapat iwasan sa pagpili ng biik. Ang una ay payat at matamlay. Nakahiwalay palagi sa kanyang grupo. May sugat o pamamaga at hirap sa paghinga. Mas mabuting bumili sa mapagkakatiwalaang breeder upang masiguro ang kalidad ng lahi. At tungkol naman sa paggawa ng kulungan, hindi kailangang napakalaki ng kulungan, ngunit dapat itong malinis, tuyo at maaliwalas. Ang magandang klase ng katangian ng magandang kulungan ay may sapat na bentilasyon, hindi naiipon ng tubig, may maayos na drainage, may lilim laban sa init at madaling linisin. Ang karaniwang sukat nito kapag isang baboy ang iyong aalagaan ay humigit kumulang 1 metro at kalahati hanggang 2 metro kwadrado, dahil ang masikip na kulungan ay nagdudulot ng stress at mabagal na paglaki. Pagdating naman sa pagpapakain ng baboy, ang pagkain ang pinakamalaking gastos sa pag-aalaga ng baboy. Kaya mahalagang tama ang pagpili ng feeds. Ang una ay starter feeds na 20 hanggang 35 kilograms ang ipapakain mo para sa edad na 1 hanggang 2 buwan. At titimbang na din ang alaga mo ng 20 hanggang 35 kilo. 3 beses ito pakainin sa loob ng 1 araw. Layunin nitong mapabilis ang paglaki ng katawan. Ang pangalawa ay grower feeds na 35 hanggang 60 kg para sa edad na 2 hanggang 3 buwan. At titimbang na din ang alaga mo ng 35 hanggang 60 kilo. Ang layunin nito ay palakasin ang laman at buto. Ang pangatlo ay finisher feeds na 60 kg pataas para sa edad na 3 hanggang 5 buwan. At titimbang na din ang alaga mo ng 60 kilo pataas. Layunin nito ay ang paghahanda sa pagbebenta.
Mahalagang paalala sa lahat, laging may malinis na inuming tubig at huwag biglang magpalit ng feeds. Iwasan ang panis na pagkain. Kailangang maiwasan na dapuan ng sakit ang ating mga alagang baboy dahil mas madali ang pag-iwas sa sakit kaysa ito ay gamutin. At ito naman ang mga pangunahing hakbang na dapat mong gawin. Dapat maglinis ng kulungan araw-araw at maglagay ng footbath na may disinfect kung marami ang iyong alagang baboy. At huwag basta pasukin ang ibang tao sa kulungan. Ihiwalay agad ang may sakit at sumunod sa bakuna at deworming schedule. Ang karaniwang sakit na dumadapo sa mga alagang baboy ay ang ubo at sipon, pagtatai, skin disease, parasitic infection, at swine fever. Dapat alam mo ang mga dapat gawin sa paglilinis ng kulungan dahil ang malinis na kulungan ay susi sa mabilis na paglaki ng mga alaga mo. At ito naman ang araw-araw na dapat mong gawin. Alisin ang dumi at hugasan ang sahig. Linisin ang mga pakainan at inuman. Patuyuin muna ito bago ibalik ang pagkain. Kapag marumi ang kulungan, mas madaling kapitan ng sakit ang baboy at mababa ang kita. At dapat palagi mong minomonitor ang bigat ng iyong alagang mga baboy dahil mahalagang bantayan ang timbang nito upang malaman mo kung maayos ang kanilang paglaki. Sa loob ng isang buwan, kailangan ay tumitimbang na ito ng 20 hanggang 25 kilos at 35 hanggang 45 kilogram naman sa loob ng 2 buwan. At kapag umabot na ito ng 3 buwan, kailangan ay tumitimbang na ito ng 55 hanggang 70 kilogram. Sa loob naman ng 4 na buwan ay titimbang na ito ng 80 hanggang 100 kilogram at pwede na itong ibenta. Kapag naman inabot na ito ng 7 buwan ay titimbang na ito ng 100 hanggang 120 kilogram. Kapag mabagal ang pagdagdag ng timbang, suriin ang feeds, tubig at kalusugan ng alaga. At ito naman ang paghahanda para sa pagbebenta. Karaniwang ibinebenta ang baboy kapag umabot sa 90 hanggang 120 kilo. Depende sa pangangailangan ng buyer. At bago ito ibenta, tiyaking malusog ang baboy. Huwag pakainin ng sobra bago timbangin. Ihanda ang record ng timbang. Makipag-ugnayan sa buyer ng maaga. Paano nga ba ang pagninegosyo nito at magkano ang posibleng kita? Halimbawa, kung mag-aalaga tayo ng isang baboy, ang halimbawa ng gastos nito, kung ang biik ay mabibili mo ng 3,500 pesos, ang magagastos mo naman sa pagkain ng feeds hanggang pag-harvest ay 7,500 pesos. Ang bakuna naman at gamot ay nagkakahalaga ng 500 pesos. Ang tubig at kuryente naman na makukonsumo nito ay 300 pesos at ang iba pang gastos ay pagpalagay na lang natin na 700 pesos. Ang magiging kabuuang gastos nito ay 12,500 pesos para sa isang baboy lamang. Kung titimbang ito ng 110 kilograms times 150 sa pinakamababang presyo ay magkakahalaga ng 16,500 pesos. Kaya posibleng kita nito ay 4,000 pesos. Kung mayroon kang 10 alagang baboy, posibleng kumita ka ng 40,000 pesos sa loob ng 4 na buwan at 120,000 pesos para sa 30 baboy kung maayos ang pamamalakad. At ito naman ang mga paraan para mas lalong lumaki ang kita. Bumili ng feeds ng maramihan dahil mas mababa ang presyo kada sako. O kaya ay gumawa ng sariling feed mix kung may sapat na kaalaman.
at direktang magbenta sa karnihan o restaurant. Mas mataas ang presyo kaysa middleman. Panatilihing mababa ang immortality dahil ang bawat namamatay na baboy ay bawas sa kita. Dapat din magkaroon ng regular buyer para masiguradong may mapagbebentahan. Kaya nalulugi ang mga baguhan dahil hindi sapat ang kanilang kaalaman. Ang unang pagkakamali nila ay sobrang dami agad ng inaalagaan at kulang sa bentilasyon ang kulungan at hindi regular ang pagpapakain. Pinapabayaan ang bakuna, hindi nagtatalan ng gastos at kita. Dapat ay magsimula muna sa maliit. Kapag kabisado mo na ang sistema, saka palawakin ang operasyon. Ito ang mga praktikal na payo para sa mga baguhan. Magsimula muna sa 1 hanggang 3 biik. Matutong mag-record ng gastos. Kumonsulta sa veterinaryo kung may kakaibang sintomas ang mga alaga. Magtabi ng emergency fund para sa gamot. At pag-aralan muna ang presyo ng baboy sa inyong lugar bago magbenta. Dahil ang pag-aalaga ng baboy ay hindi lamang simpleng pagkakakitaan araw-araw. Isa itong negosyo na nangangailangan ng tiyaga, disiplina at tamang kaalaman. Kapag napagsama ang magandang lahi, maayos na kulungan, tamang feeds, malinis na kapaligiran at maingat na pamamahala, malaki ang posibilidad na kumita at mapalago ang iyong kabuhayan. Tandaan, bawat matagumpay na hog raiser ay nagsimula rin sa maliit. Ang mahalaga ay patuloy na matuto, maging masipag, at alagaan ng tama ang inyong mga alaga. Kung nakatulong sa inyo ang bidyong ito, huwag kalimutang mag-share, mag-like, mag-follow at mag-subscribe para sa mas marami pang tips tungkol sa pag-aalaga at pagninegosyo ng baboy. Maraming salamat sa panonood at magandang araw sa inyong lahat.